Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Doon sa Scottish. Well, ang nangyari kahapon, no? Ang BRP Bagakay, yung 4410, and BRP Cape Engaño MRB 4411, departed Buliluyan Port the other night. Ang misyon nitong dalawang barko na to ay magdala ng supply sa ating mga Coast Guard personnel in different maritime features, no? Kasama dito ang Lawak, Likas, Patag, Parola, and even Pag-asa, no? Unfortunately, when these vessels passed through Skoda Shoal, no, around 3 a.m. ng madaling araw kahapon, ang mga Chinese Coast Guard conducted dangerous maneuver, no? When you say dangerous, ito na yung dikitan, harangan. You can just imagine sa sasakyan, no? Yung didikitan ka, pero nag-aalangan na sasagiin ka naman. And then also ibablock ka. Ganyan yung ginawa ng China, no? So, their intention is to really hamper the voyage of the vessels. However, it is also important for us to understand, no, na ang intention lamang ng China, dahil ang paniniwala kasi nila, itong dalawang 44-meter vessels na to will be reinforcing the 9701. So, natakot sila sa sarili nilang multo na iniisip nila, totoo nga ang suspetsya nila na ang 44 meters na to will be joining 97 meter para paigtingin ang ating presensya sa Skoda Shoal. Kasi yan yung sinasabi nila ng mga nakaraang araw, no? So, dahil sa kanilang paranoia mismo, they see to it na ang mga vessels natin will have a difficulty in proceeding to passing through Skoda Shoal. Pero, eventually, when they realize na hindi naman pala Skoda Shoal talaga ang tatahakin natin, this China Coast Guard vessels already let go, no, of the Coast Guard vessel. Kaya nga ngayon, as we speak, no, these two Philippine Coast Guard vessels are in Pag-asa. So, despite of the sustained structural damages ng 4410 and 4411, ang ating pong Coast Guard vessels, kasama niya kanyang mga magigiting na commanding officers and crew, ay minabuti pa rin na puntahan ang ating mga areas na meron tayong Coast Guard personnel para makapagdala ng supplies. Commodore, sa tingin niyo po, magkano po kaya yung estimate na damage po ng dalawang vessel po natin? Well, honestly, right now, no, the only assessment na magagawa natin is only to measure it. But for the detailed evaluation kung magkano ang gagastusin ng gobyerno para ipaayos tong barko na to, that can only be conducted kapag nakabalik na siguro sila sa puerto ng Palawan. Okay. Tapos, isa pa po. Commodore, ano po kayong masasabi niyo sa paratang ng China sa isang pahayag nila kahapon sa Weibo po ata, yun na inaakusahan yung mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na illegal daw na panghihimasok sa Skoda Shoal. Tapos, hindi daw natin pinapansin yung kanilang paulit-ulit na babala at sadyang bumabangga daw sa isang barko ng China. Well, una sa lahat, no, ang Philippine Coast Guard vessels, ang sabi ko nga kahapon, no, during my interviews, this is a routine resupply mission. Ibig sabihin, buwan-buwan, dinadaanan natin ito, wala naman tayong illegal na ginagawa. Secondly, ang pagdaan natin dito ay napapaloob sa ating sariling exclusive economic zone. Pangatlo, bakit naman natin sila babanggain? Ang lalaki nila, ang liit natin, ang cute natin. Di ba? Hindi naman tayo ganyang kabobo para sabihin na babanggain natin sila para mabutas tayo. Di ba? I mean, common sense lang, di ba? Pang-apat, sinasabi nila na tayo daw mismo agresibo. Ang point ko naman dito, bakit kasi sila nandun? Di ba? Eh sila nga yung illegally encroaching our own waters, no? Why would the Chinese government send China Coast Guard vessels with a distance of more than 1,000 nautical miles away from their own coastline? Samantalang hindi naman na kanila yun. So, para sa akin, nakakatawa na nakakainis ng mga ganitong statement ng China. Pero, ang pinaka-nakakainis, alam mo sa lahat, hindi lang itong statement ng China, kundi yung mga Pilipino na trolls na dumadagdag at
sinasakyan itong mga ganitong statement. Mas dun yung nakakainis eh. It will make you think, ito bang mga trolls na to, naniniwala talaga sa sinasabi ng Chinang statement na ito, or binayaran talaga sila ng China para maniwala sa mga ganitong statement. Kasi again, common sense lang to. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang dami pa naman daw sa mga trolls na to, may PhD. Kasi daw nakita sa video na parang hinarangan ng Coast Guard po natin. Kaya daw po nabangga. Alam mo, masyadong tricky yung kuha na yun eh. Opo. It was taken from a different angle. So try to imagine, kung tayo dire-diretsong ganyan ang andaw, Opo. sila pag ganyan, pag tiningnan mo dito sa angulo na to, parang Tayo. it will appear na parang lumiko tayo. Yes, tayo. 'Di ba? Opo. So, hindi mo again, ang tanong ko nga diyan, sa cute ng barko natin, sasadyain ba talaga nating bumangga sa kanila? Pangalawa, ano kasi ang ginagawa nila doon? 'Di ba? Yes. Why would you subject the Philippine Coast Guard vessels to dangerous maneuver? Why would you come close to that distance, no? Kung wala ka talagang intensyon na maghanap ng tama sa barko mo. At again, ang barko natin ang liit eh. Parang ano yan eh. Kung ikaw may maliit na, ano to, espresso ba to? Yung kotse na maliit. Sasagi ka ng 10-wheeler truck. May maniniwala ba talaga sa yung pulis na pag sinabi ng truck driver na ikaw bumangga sa akin eh. Di ba? Kung ano kasi may message, may post yata yung isa sa mga ano nga po, mga DDS na mga pro-China vloggers. Yung regarding sa, tinatanong niya kayo kung ano daw po dito yung stand-on boat, tapos ano daw po yung giveaway boat. Kasi merong Alam mo, traffic. meron naman talagang rules of the road, no? Yung giveaway vessel and yan yung vessel that has the right to proceed. Pero ang tanong ko naman dyan, sige, let's say na yan sa particular na drawing na yan totoo. Pero the mere fact na ang 4410 binangga sa kaliwa at sa kanan, dalawang beses ng the same vessel, mukha ba talagang sinasadya natin yan? Di ba? Sabihin na natin, dapat giveaway vessel kayo kasi tumama kayo sa port side. What about the starboard side? Binalikan pa tayo eh, di ba? Ibig sabihin, we were hit twice. We were rammed twice. Di ba? Secondly, bakit ko naman ididepensa ang sarili mong, bakit mo ika-counter ang sariling factual narrative ng ating gobyerno kung Pilipino ka? So para sa amin, ang China, ginagawa lang nila to para sa domestic audience nila. Para sabihin sa mga Chinese people na ang Chinese government is really that strong, no? To counter the efforts of the Philippine government in trespassing. According sa kanila, we're the one trespassing. But the moment, no, na maramdaman na naman nila ang mataas na tensyon, I can only assume, no? And of course, the support of the international community. I can only assume that the People's Republic of China will once again join us in the negotiating table with our DFA diplomats to once again magkaroon ng maayos na pag-uusap at mas mapayapang pagresolba ng ating differences in Escudation. Sir, may idea po ba kayo, sir, kung bakit ho hindi sinusunod ng China ang 2016 arbitral ruling, sir? Well, isa lang naman ang sagot dyan, no? Definitely, the moment na sundin nila ang arbitral ruling ng 2016, ibig sabihin, the Chinese government, the Chinese Communist Party in particular, is giving up their entire claim sa buong South China Sea. We also have to remember, no, na ang claim nila ng 9-dash line na position nila na yan sa South China Sea is also one of the foundations na tinitindigan ni Xi Jinping, no? Na patuloy niya sinasabi na kanila. So, kung sasabihin niya, let us abide with the 2016 arbitral ruling, it will make him look weak, no?
Therefore, ang regime survival niya, mas bababa ang suporta ng Chinese members ng Communist Party. And then eventually, other members of the Communist Party will also challenge his leadership. Buti sana kung within the party lang ang pag-compete sa leadership. What if kung yung 2 billion na Chinese people will also lose support sa Chinese Communist Party? So ganyan katindi ang impact ng paglaban nila sa Westfield, sa entire South China Sea, no? The reason why they are not adhering to the 2016 arbitral award is for the survival not just of Xi Jinping, but for the survival of the Chinese Communist Party, wherein they are justifying na they can lead their country in dominating this region.